Ayun, ang ganda ng araw ngayon. So magandang araw sa inyong lahat, sa mga kasama nating mga mahilig mag-solar. At sa mga nagbabalak mag-solar, tuloy nyo lang yan, hayaan yung mga sasabihin nila. So check natin dito. Ayan. So 14 to 15 ampere. Tugma pa rin sila, almost tugma. Ayan. May konting difference na kasi 15 na doon sa taas, dito 13 pa rin. Sa tanghali, pag talagang peak time, ay umaabot siya sa 80 ampere. Pinakasagad na yun na charging current dito. Pero pagdating dito sa app, ay nasa 40 ampere lang siya. Ayan, 80 ampere dito display, pero nakapatay pa yung inverter. Bali ang gumagana lang sa ngayon ay yung kanyang MPPT. So 80 ampere na dyan, dito ay 40 ampere. So ang nawawala ay 40 ampere. So nung ginamit ko ng gabi, pansin ko nasa 12.9 na siya, pero sa app yung kanyang voltage ay nasa 13.2 pa rin. So hinanap ko dito, napansin ko yung kanyang mga dugtungan mainit. So ibig sabihin may maluwag dito. Tapos during charging sa kanya, lalo kung yung talagang pinakamalakas na peak, ang init ng wire. Tapos may spot talagang mas mainit pa dito. Kaya ang duda ko ay dito sa dugtungan. Dugtong lang kasi to eh. Sa mga dugtungan or sa crimp or dito sa kanyang mismong connection sa taas. Much later. So nasa alas 10 na ngayon ng umaga, at hinintay ko yung talagang peak time para makita natin yung totoong init niya. Kaya pala siya mainit. Ayan, dito sa kabila hindi masyado, pero dito sa isa sobrang init. Last time ay pati itong isa, pare sila mainit. Ayan. So ang harvest natin ngayon ay nasa almost 60%. Yung kanyang current ay pares pa rin. Dito sa app ay nasa 52, pero dito sa mismong inverter ay 65. So napakalayo. Ayan, so nako-convert yung iba into heat lang, sayang. Yung voltage ay check natin, 14.2 dito, pero dito ay 13.4. Okay, sayang. So 900 watts. Pero kung papatayin natin yan, papalo na siya ng 1400 watts kasi may sasama yung ginagamit namin, naka-on kasi. So kung lahat yan ay pupunta sa battery, papalo na yan ng nasa 1000 watts. So ngayon titingnan natin yung temperature ng wire. Yan, siya nga pala sa nagtatanong sa app, Infrared po yung ginagamit dito at automatic nang install dito nung nireview ko tong phone na to. So meron siyang sensor, naka-installed na yan. Pero kahit lagyan natin ng infrared, kung wala siyang sensor, hindi po gagana. So dati na po yan kay, ano bang brand to? Doogee. Ayan. So ito guys, oh, yung wire mainit. Ayan, maabot pa ng 96, 97 degrees Celsius. So ang tinuturo niyang pinakamainit na spot ay dito. Malamang sa kanyang crimp nagka-problema. Mainit. Hindi siya maawakan sa sobrang init. Yung isa 56, 55. Ayan, so okay yung isa, pero ayusin natin lahat. Kaya yung sinabi ko kanina, lilinisan natin yung dugtungan niya, i-grind natin, or ano kaya, ihinang na natin lahat yan gamit ang map gas. Ayan o.
Affected niya lahat. Doon sa mismong inverter, yun ang problema lang kasi kay sobrang budget niya. So expect na natin yun. Maganda sana kung may bus bar yan papunta sa loob. Puro hinang-hinang lang ang meron. Mga sleeve lang ang meron na may hinang, may lead. So isa pang dahilan yan para mag-init yung mismong connection. Expect na natin kasi nga budget. Ayun. So dito sa battery wala siyang temperature kasi nga nasa loob yung battery. Pero medyo siya, medyo may lukewarm lang naman at hindi naman mas mainit pa yung katawan ng tao. Sa wire lang talaga nagkatalo. So madalian lang to kasi sayang yung lakas ng araw. Ay, lumuwag siya. Siguro katagalan lumuwag. So dito, hinang natin yan. Ihinang natin dito. Ihinang dyan, ihinang na rin yan. Para wala ng dahilan. Matagal na tong problema kung ganito na nag-iinit to. Yun pala ang dahilan niya, naglolos pala dito. So malamang sa mga katulad kong naka 12 volt setup, ganito talaga nagiging problema. Sumabit. So dapat ay on muna natin dito. Then yun natin yung solar. Yung load. Then may merienda tayo dito. Ayos. Wala sana kung lumalamig to eh. So ang setting ko dito ay 80 ampere na yata yung maximum. Yan. So nasa maximum na ako, 80 ampere. 191 volt, 92. Pataas pa yan, 2 ampere. Tumataas pa siya, 3 ampere. Yung current po yan na galing sa solar. So pag 12 volt kasi na default, mas compress siya, kaya mataas yung ampere. So ang pinakamataas na nakita ko dito, kasi nga yung solar panel natin ay 8 ampere lang, 200 watts. Ang pinakamataas na nakita ko dito is 7 to 8 ampere. Ayun o. So sana mas mataas pa.
Ayan, umabot na siya ng 1.1 kilowatt. Minsan maabot pa ng 1.4 kilowatt. So tingnan natin kung iinit siya ngayon. So far wala pa naman. Mas maganda, tingnan natin dito para may reference kayo kahit nanonood lang kayo kay Juan de la Salle. Infrared. Ngayon kay start, yun o, 1.2 kilowatt na. Ang temperature niya ay nasa 39 degrees Celsius. Ayan. Nagagaling lang mismo sa ating paghinang kanina. So tingnan natin kung may pagbabago. Much later. So after 1 hour, ito guys yung result. At kung hawakan natin, wala naman na mainit na kagaya kanina na napakainit. So ilang ampere yung ating na-harvest? Ayan, 168 volt. Ayan. Then ayan, umabot siya ng 7 ampere yung current from solar. Lakas. Pero kung siguro kung nasa 500 watts tong solar panel, mataas sana yan. Hindi, parang 15 ampere yata yung current ng solar panel na ganun eh. So hindi ako sigurado. Comment na lang kayo sa baba guys kung ilang ampere yung 500 watts. Ito kasi ay 200 watts. Nasa 8 ampere lang siya. Then 1,200 something, 1.2 kilowatt ang harvest natin today. Ayan, pinaka-maximum na 79 ampere to 80 ampere. Yun na yung pinaka-maximum na setting natin. So wala nang pinakamataas. Ayan, 1.1 kilowatt sa solar panel, 13.9 volt DC. Okay, so hindi tayo nagpaandar para concentrated. Testing pa lang naman eh. Okay. Ayan. So ngayon ay titingnan natin yung temperature para clear after 1 hour. So kanina, ang init kanina eh. Pasensya na, medyo may katagalan na mag-load yung ating camera. So yan yung temperature ng ating negative ngayon. Nasa 41 to 44. Ayan, yung pinaka hotspot kanina ay talagang napakainit. Ayan, so ngayon ay nasa 40, 41, 42. Hindi na siya nag-iinit ngayon masyado. Okay, meron pa rin kasi nga normal lang yan, pero abnormal yung init niya kanina at nung nagkaroon siya ng lost connection. Kasi nakita ko dito 12.9 sa up mataas pa rin, 13.2 pa rin siya. So may something dito pala, nagkaroon ng loss. Ito sa battery to guys, makita natin ang difference from battery sa inverter. Okay, so 13.5 at ang current natin ay nasa 56.2 or 0.5. 56 ampere ang pumapasok sa ating battery. Pero dito ay nasa 79, almost 80 ampere. So malamang may hindi kasi to eh, may pagkasinungaling si PowMR talaga. Pau. Okay naman na. Okay. So next time siguro imbestigan natin sa loob. Mamaya doon naman nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng loss. Pero kung meron sana, may init sana dito kahit paano. Kasi kung pababayaan natin yon, hindi nakakarga ng maayos yung battery natin. So nasa 59.7, 58. Laki na difference almost 30. Nasaan yung 30? Much later. So 1 o'clock, fully charged na yung battery natin. Okay, so ngayon ay wala na tayong pagtatapunan ng energy, kundi gagamitin na sa bahay.
Ayan. So, kahit pa no? Battery ang kulang naman ngayon. Lahat may kulang. Alas 4 na. Pero malakas pa rin kumartes. Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kasama nating mga mahilig mag-solar. At sa mga nagbabalak mag-solar, tuloy nyo lang yan, hayaan yung mga sasabihin nila. So ito, may nasabi sila sa atin. So hindi lang naman sa mga solar, hindi lang naman sa mga, kahit naman sa mga mahilig sa sounds, addict sa sounds. So kagaya ko rin, addict din ako sa ganyan. Kahit naman sa addict sa alak may masasabi at may masasabi. Maganda man or hindi, may masasabi pa rin yung iba. So ganun lang talaga, masanay na tayo dyan kasi nga ganun talaga yung buhay natin. Pangit naman kung wala namang negative, pangit naman kung puro positive, pero mas pangit kung puro negative. So ito yung sabi nila, sayang talaga, ay talaga sayang la pera ninyo dyan, laliman ninyo, isip ninyo, kala ninyo nakakatulog. So sa akin kasi, totoo naman kasi talagang napakagastos mag solar. Yung ibang setup, yung buong setup na maganda, napaka goods na inverter, battery, solar panel, 300,000. Biro mo yung 300,000 kung ang gumagastos ka lang ng 2,000 pesos per month o kaya 4,000 pesos per month. Yung 300,000 hindi mo naman yata magagastos within 3 years yun. So talagang napakagastos. So sa akin kasi is hindi naman talaga na gusto ko masulit ko. Gusto ko kaagad ay bumalik. So hindi naman guys yung ganon. Kasi nga lahat naman ay may proseso yan Sa amin pa lang dito, ako nga pinagtatawanan ako ba't ako naglalagay ng solar panel, meron namang grid, okay naman, wala namang brownout. Ang pakay ko kasi ay hindi para makatipid ng bayarin. Kagaya ngayon dito sa amin, maya't maya brownout, wala namang kadahidahilan. So plano ko lang talaga, ang gusto ko lang talaga is merong backup. So ganito kasi, magkakaiba kasi yung perception natin sa iba't ibang mga bagay. Kahit nga yung magsa-sound system, addict, kailangan niya ng crossover, kailangan niya ng equalizer. Ang dami na kailangan. Pero pag ginamit mo sa event, kumikita ka. Pumunta ka sa event, hindi ka man kumita, nakatulong ka, hindi ka nagpabayad. Sa birthday, kumikita ka. So kahit nga yung mga nag-set up ng motor, pag kahit man lang hindi, na-satisfied siya. Satisfaction. So hindi mabayaran, walang price yung resulta ng kanyang satisfaction. Pero sa amin kasi na magsasolar, yung satisfaction mo iba At ito yung kaadikan mo talaga na may magandang resulta. Sa amin, nagagamit namin ngayon at brownout. Nasaan yung grid? Walay. Ayan, kung ibenta mo excessive sa kapitbahay mo, maganda, kumikita ka. Pero sa akin kasi libre, free. Ayan, kung may mga papalitan ako, sarili kong shoulder yan, sarili kong pera. So kahit na maubos yung aking ipon, talagang ganyan talaga pag hilig mo talaga at gusto mong satisfied ka sa resulta, walang presyo, walang katumbas, ngiti ng tagumpay. Ayan. So para sa mga katulad kong nagsisimula at baguhan din na katulad ko sa solar setup, tuloy nyo lang yan. Wag nyo munang tingnan yung resulta, yung return of investment, kasi pag nagsisimula ka talagang wala pa. Ayan, kung ano man sasabihin ng iba, hayaan nyo lang. Alam naman natin, basta wala tayo nasasagasang iba, at least makakatulong pa tayo sa iba. Tuloy nyo lang yan. Alam naman natin na hindi or wala namang
Basta gusto mo talaga magtatagumpay ka, tuloy mo lang yan. Yung budget, may mauutangan tayo. So maraming salamat. See you next time. Once again, this is Juan Dilasag. Bye bye.